Isa rin po ako sa inyo dati na talagang hindi makapaniwala na makapasok sa bansang Australia. Kasi alam ko talaga kung gaano kahirap mag-apply papuntang Australia. Ay, nga pala, ako nga pala si Pobre. Bago lang po dito sa YouTube pero meron na po akong mga account sa TikTok at meron din akong account sa Facebook. Pwede nyo po rin akong i-follow doon. Maraming salamat po. So, ibabahagi ko lang din yung mga karanasan ko at gusto ko rin maranasan nyo. Proud po akong i-share po sa inyo kung paano binago ng Australia ang pagkatao ko at yung pamilya ko. Ako po si Pobre, galing po sa isang mahirap na pamilya, Tubong Cebu, Pilipinas yan. Siyempre. So, bago po ako nag-abroad, wala po akong skill at dati po akong drug addict. Totoo po, ayun narinig nyo. Dati po akong drug addict na para bang wala nang patutunguhan yung buhay ko. Nag-asawa at nagpasya ako mag-abroad. Ngunit, nung nagpasya ako mag-abroad, medyo nahirapan po ko kasi nga wala akong skill. Ang ginawa ko, para kuha ako ng magandang certification at mga magagandang experience, sumubok po ako mag-abroad papuntang Japan bilang isang trainee. At doon po nagsimula ang lahat. Nung paglapag ko po sa bansang Japan, marami din po akong nakilala na pagkatapos ng 3 years contract nila, lumipad sila sa New Zealand. Malakas kasi ang hiring ng New Zealand that time. Kaya ako'y na-inspire. Sabi ko, kung kaya nila, why not? Hindi ko kakayanin. Sa madaling sabi, pagkatapos ng aking kontrata, naabutan po ako ng pandemya. Kaya nag-extend po ako another 2 years. Sakto, pagkatapos ng 5 years ko sa bansang Japan, meron pong nag-PM sa akin at tinanong niya ako, ayaw ko ba daw mag-apply papuntang Canada? At doon po, nabuhay ulit yung pangarap ko na makapagtrabaho sa bansang Western or yung mga maputi yung tao ba? Kasi maganda ang mga sahod. Yun. So after that, nag-try ako. At nung una kasi, hindi ko inakala na pwede pala ako makapasok sa bansang Canada, Australia or New Zealand na hindi dumaan sa agency. Kasi sa pagkakaalam po talaga, kailangan mo ng agency para makapasok po sa mga bansang sinasabi ko. So, out of curiosity, tinatry ko yung online application. Kasi, alam mo yung mag-scroll ka sa Google, mayroong mga lalabas na ads. So, tinatry ko yun. So, nag-try ako doon at sa awa ng Diyos, doon po ako natanggap. So, madaling sabi, wala po akong gastos. Hindi po ako magbayad ng agency, hindi po ako nagbayad ng kahit ano-ano pang mga cash ban, yung mga agency fee, processing fee, wala po. Kaya nung nakarating ako sa bansang Australia, ang nagastos ko lang po is yung medical at saka PTE exam ko. So, kahit ako, hindi ako makapaniwala. Kaya sabi ko, ito na siguro yung pagkakataon na i-share ko ito. Pero sa time na yun, hindi ko pa alam kung paano ko i-share. Kasi nga, alam ko, maraming Pilipino rin ang gustong makapasok sa mga gandang lugar. Tulad ng Europe, New Zealand, Canada, Australia at Amerika. Pero, ito lang po yung talaga masabi ko. Kahit dito sa bansang Australia, mayroong mga Amerikano, Canadian, New Zealand, at taga-Europa na dadayo dito sa Australia. At sila na po mismo nagsasabi, maganda talaga sa Australia. So, hindi ko muna lang ito pahabayan itong video na ito. Dugtungan ko na lang po yung kung paano ba talaga ako nakapunta ng Australia na hindi talaga dumaan ng agency. So, maraming salamat po. Ulitin ko po, Pobre sa Aussie at maraming salamat sa pagpapanood. Bye-bye!